Sabay-sabay natin alamin ang mga kaganapan na nangyayari sa ating bansa. Yo, what's up mga kaibigan? This is I2K po again. Ngayon nandito naman ulit tayo sa channel ni Banat News Updates. Dito naman ulit tayo magbibigay ng komento at reaksyon. Pero bago ang lahat ng yan mga kaibigan, sa lahat ng hindi pa nakasubscribe kay Banat News Updates, mag-subscribe na po tayo at huwag nyo rin pong kalimutan mag-subscribe dito sa aking channel. Simulan na natin mga kaibigan, let's go! Nahihiya ako konti. Nothing against Secretary Remulla, pero kasi ito yung lagi kong sinasabi before nung sa kaso ng kay Percy Lapid tsaka yung kay Tebes, na mas maganda po na yung mga bagay-bagay na hindi dapat binobroadcast ay ipanatili munang nakatago hanggat wala pang resolusyon. Kasi dahil dito sa topic na pag-uusapan natin, medyo mo ang nakakahiya to para sa ating DOJ. Balik tayo sa pinag-uusapan natin. Ito nga yun mga kotsero. Kasi since Secretary Remulla has assumed office sa DOJ, meron silang merong unusual na ganap. Sabi natin ganap for lack of a better. And by the way, I'm not against Secretary Remulla. I'm not pro-Bantag. I'm not pro-Tebes. No. This is just an observation. Okay? Observation lang to. Ang sinasabi lang natin is, and sinabi na natin to before, 2 times. Sa Percy Lapid at saka dito sa sa Digamos League. Sinabi na natin na kapag nag-iimbestiga sila, sana limitahan muna nila ang pagpapa-presscon. Di ba? Limitahan na muna ang pagpapa-presscon para limitado din ang mga pagkakataon na napapahiya. Nung sa Percy Lapid, iniisip ko baka baka natsambahan lang kasi excited pa gigil So sige, pagbigyan. Tapos doon sa Digamo, parang okay, medyo nag-tone down ng konti, pero parang hindi pa rin kasi nung lumabas yung issue ng may nakita raw na human body parts sa septic tank sa Bilibid, they took it too far. Sorry, may daw na pinto. Ito pala. Ayan. Noong July 27, meron daw nakita mga parte ng tao sa septic tank sa Bilibid. Ang balita, insider po ito, no? Ang paborito ko pong i-bash na Dilawang newspaper. Ang sabi, human remains were found on Wednesday inside a septic tank at the maximum security compound of the New Bilibid prison in Muntinlupa City, prompting speculation that the site could be a mass grave for missing inmates. Yun na nga. Agoy! Tapos, nag-announce, my goodness. Justice Secretary Jesus Crispin Remulla, however, told reporters that among those retrieved was the headless body of Michael Cataroha, a 25-year-old inmate who had been missing since July. Ito na, mga kachero. mukhang may kapangyarihan ang DOJ. Joke lang yun. Ito na ngayon ang ganap. Ito na. Pag mga good news mga kaibigan, kahit walang kasiguraduhan, nagpapa-presscon sila kahit wala naman parang katotohanan, yung mga haka-haka pa lang ba mga kaibigan. Kaya minsan doon napapahiya sila sila Boying, sila Katapang, di ba? Pero pag yung nagkaroon na ng yung talagang tulad nung buto na yan, tapos sinabi nila na patay daw, bangkay daw. Tapos sasabihin na fake news daw sila. Di ba? Parang biglang kabig na, ewan ko ba sa mga to? Ito na guys. Ito ang balita kanina. Missing inmate Cataroha re-arrested by Angono Police. Agoy! I feel bad for DOJ, sa totoo lang. I mean, with all due respect kay Secretary SOJ Remulla, I hope this is a lesson learned. I sincerely hope this is a lesson learned, Secretary. Kung nakakarating man ang video na ito sa inyo in any way, shape, or form, please know that I'm not I'm not pro Tebes, I'm not pro Bantag, I'm not anti-Remulla. It's not that. It's this. The New Bilibid prison inmate who was reported missing and later on reported to have been found decapitated has been recaptured by police in Angono, Rizal. Ay, agoy.
My goodness. Diyos ko. Nahuli ulit. Grabe naman. Teka nga. May balita nun eh. Kaka-resign lang nun eh. Ayan. Resigned Bucor official not yet off the hook. Ayan, August 15, 2023. Ayan siya, si Angie Bautista. Suspended pala siya before. Suspended Bucor official Angelina Bautista has resigned, but the investigation continues on her alleged involvement in anomalous deals. Bucor Director General Gregorio Pio Catapang Jr. on Tuesday said his office has accepted Bautista's resignation. Dapat din nila hinahayaan nagre-resign si Con, no? Angeline Bautista, dapat iniimbestigahan yan eh. Kasi malamang sa malamang mga kaibigan, pasok na pasok yan. Tapos may mga nahalungkat pa silang anomalya sa may loob ng bilibid. Grabe. But sana kung mga armas-armas lang mga kaibigan. Kasi sabi nga normal lang daw talaga sa loob ng bilibid yun. Pero may mga drugs pa nakakapahasok. Grabe. Subject to surrender of all government properties issued to her under her memorandum receipts before she is issued a clearance. Bautista's resignation as Executive Assistant 4 at the Office of the Director General takes effect August 11. Ayan. Tama. Bautista was relieved from her post on August 5 to give her an opportunity to clear her name in line with the Senate investigation of her alleged involvement in prison anomalies. So yun. So tama pala yung binasa natin kanina. Dagdag lang to. She reportedly owns a catering company and supplies meals to the Correctional Institution for Women in Mandaluyong City. She is also among those being investigated regarding an alleged mass grave and missing inmate at the New Bilibid Prison in Muntinlupa City. Ayan o. And missing inmate at the New Bilibid Prison in Muntinlupa City. Tapos yung balita is, sa kanya galing yung info? Ay, doon siya susundin ng Bucor. Hanggang sa ngayon kasi walang representative na dumating mula sa kampo ng Bucor. Kanina tinanong natin sa Bucor paano nga nahuli si Kataroa. Ang sabi nga nila ay coordination ito ni Angie Bautista, yung dating head executive assistant. Oh my God! Sa madaling salita mga kaibigan, alam ni Angeline Bautista yan mga kaibigan kung nasaan talaga yung nawawalang preso. Di ba? Pinapaikot-ikot lang nila ang mga tao mga kaibigan. Yun ang nakikita ko. Yun ang para sa akin ng mga kaibigan na. Tayo may makanya-kanya tayong opinion dyan. Kung ano man magiging komento nyo dyan mga kaibigan. Respeto sa inyo yan. Oh my God! So she might have known all this time kung nasaan si Kataroa. Oh my God! Assistant ni Katapang at yun ang nag-coordinate sa PNP dito sa Angono para madakip nga si Kataroa. Julius. Oh my Maraming God! salamat, Carrie De Leon. Mind blown ako dun bigla. Kung hindi man siya ang nagpatakas, she knows kung nasaan ngayon si Kataroa. Sa kanya galing yung tip eh. Baka nagkamali lang ako ha. Pakinggan uli natin. Saan niya kasi galing yung tip? Ay doon siya susundin ng Bucor. Hanggang sa ngayon kasi walang representative na dumating mula sa kampo ng Bucor. Kanina tinanong natin sa Bucor paano nga nahuli si Kataroa. Ang sabi nga nila ay coordination ito ni Angie Bautista, yung dating head executive assistant ni Katapang at yun ang nag-coordinate sa PNP dito sa Angono para madakip nga si Kataroa. Julius. Maraming Oh my goodness. Conspiracy theory. Oh my God! Bucor mga kutsero is under DOJ. So kung paano man nila nakuha yung impormasyon na yan kay Angie Bautista, hindi natin alam. Kung paano man nakuha ni Angie Bautista yung impormasyon na yan tungkol kay Kataroa, hindi rin natin alam. Pero ang sure tayo mga kutsero, yung impormasyon na nasa Angono Rizal, si Kataroa ay nanggaling kay Angie Bautista. Oh my God! What does this mean? God. Sir Katapang, baka naman pwede nating linisin na yan, loob na yan. Naman. Hindi lang dapat linis ang gawin nila dyan mga kaibigan sa loob ng bilibid. Kumbaga dapat paltan na yung mga kanya namumuno dyan. Grabe yun. That was a shock. But, it is what it is. I just hope, mga kutsero, this is a lesson learned sa ating DOJ. I hope that this is a lesson learned sa ating pong DOJ. Kasi this should not have happened, number one. Dapat po hindi ho nape-fake news ang DOJ secretary. Number one. Number two, dapat po Lalo na't mahilig sila magpa-press con lagi mga kaibigan. Tapos mapapake news lang pala sila. Parang sila tuloy napapahiya eh. hindi masyadong maingay ang ating DOJ pag nag-iimbestiga. Number 3, hindi ho dapat nakakatakas ang ating mga inmate. Number 4, hindi ho dapat, parang merong collusion na naganap. Kasi si Angie Bautista lang na dating opisyal ng Bucor ang nakapagturo kung nasaan si Kataroa.
At yun nga po mga kaibigan, dito po nagtatapos ang ating reaction video. Muli ako po si I2K ng Sundalo ng Dunggalo at 811. Maraming salamat sa patuloy na pagsuporta. Yeah, peace out.